When do you know if your online brand is ready to open a physical store already? You have your resources already and you want to start up your cafe or restaurant. But You don't know how to train your staff, develop a menu for your store? what kitchen layout and equipment to get, and how to price your menu items. Don't worry because we're here to help you to open up your cafe. So if you're serious in starting up your cafe, Message us. for a free initial consultation. Basta, kaya ayaw mo lang sa luso. Gusto mo gagawin intro natin yung may bugs-bugs dito. Ano? may apoy-apoy, ganun, may sabog-sabog. Hindi, joke Hindi lang. sa pag gumawa siguro tayong recipe, yun yung maganda eh. Para bago talaga. Pero kailangan separate date. Kung Jay ka hindi podcast, pero mag-set tayo ng date na shoot lang ng recipes. Oh, sige. Reels. Mas maraming lang. recipe. Hindi kaya marami. Siguro maximum nun. Kahit phone? Hindi, iba yung effect ng camera eh. Mayabang yung camera mo. Edi, pwede tayo gumawa ng pang phone. Meron kasi yung Stinart. Sige, sama na lang natin to. Kasi di ba, nakafocus ako sa marketing ng Fizzing. Gumawa ako ng video out of phone din eh. Parang okay din kasi pag hindi lagi professional yung setup, okay lang kahit phone. Explanation kasi nun parang different ways mo i-express yung marketing mo or yung content. Tapos kung ano yung makakiliti dun sa viewers. Ano? Kiliti eh. Doon ka magaling eh. Game na. Game na. Game na nga. There. Kunin ko rin questions. Okay. So welcome to our Knife and Ember podcast. This is the 3rd episode and we're gonna answer questions. Pero first, kailangan muna natin i-promote yung Knife and Ember. So ano ba yung ginagawa natin sa Knife and Ember? So guys, if you want to start up your own restaurant or cafe, we at Knife and Ember, pwede kami tumulong sa mga clients to develop menu, para sa mga staff training, and yung other store operations training na kailangan ng mga basic needs lang ng mga client to start up their own cafe. So if you're interested, send us a message. Especially if you're new sa F&B industry and you need help sa pag-startup ng cafe, resto, and bar. Tapos, we're gonna help you train your staff, create your menu, tapos help you out with the kitchen layout para mas efficient yung service nyo. And then, we're gonna make sure that once you open your store, it's gonna run smoothly. Tama. Yun, that's our service. And you could check our page, knife.ember at Instagram, and Knife and Ember on Facebook for our other services. Check us out, guys. Check us out. Check us out. And hindi lang podcast yung gagawin namin. So we are also going to create recipes para mag-costing para sa mga viewers, para makatulong na makapag-startup ng business in the F&B industry. Game, so ito, first question. Lapit mo naman, boss. First question. Okay, let's start Ito nakakatawang question to eh. Natawa ako nung unang nabasa to. So from Finding Nero _ sabi niya, if you guys didn't become chef/barista, what would you be? Nakakatawa yung Oh my God. Ikaw muna, boss. Kung di ako chef, siguro i-base ko to sa mga course na nilagay ko sa college exam. Ang mga choices ko is mechanical engineering tsaka interior design. Sobrang lupit mo talaga. Pero sa tingin ko, mas magpa-fall in line ako sa interior design. Kasi before, nung high school or elementary, mahilig ako mag-drawing ng mga bagay-bagay. Tsaka mahilig ako mag-doodle sa notebook. Alam ko yung mga dinududel mo, boss. Yung mga dinodoodle sa likod ng notebook. Feel ko alam ko kung ano yung mga shape ng mga mga shape, no? Magandang shape yun. Meron nga akong dinrawing na random dun, pero wala akong ginagawang shape. Tapos sabi sa akin ng English teacher ko, maliit siya short hair. Sabi niya, bastos tong dinrawing ko. Pero wala talagang shape yun. Wala talagang shape yun. Pero mahilig ako mag-doodle dati. Sa tingin ko sa interior design ako. Interior design. Ano ba yung tanong? Kung di ka chef or barista, ano yung ginagawa mo? Chef or barista? Basta chef or barista. Siguro kung hindi ka barista ngayon. Okay.
Siguro nasa inline pa rin ako ng business. O kasama Business. pa rin yun kasi ayun yung ano natin. Ikaw, unlike kung hindi ka nagbabarista ngayon, ano? O sabihin na lang natin, di ba, kaya ka nagbi-business ngayon dahil nga nasa barista, coffee. So, let's say, wala ka sa coffee industry. Wala Okay. talaga sa F&B. Ano kaya? Wala ako sa F&B. Actually, kasi ang dami ko kasing naging trabaho. Mm. So, before, hindi ko ma-figure out yung sarili ko pa kung saan ako nakalinya talaga. Oo. Pero siguro masasabi ko, pinaka na-enjoy ko talagang naging work. Yung siguro nasa theater ako. Theater. Nasa performing arts siguro ako ngayon, for sure. Meron tayong artista dito eh. Ay, na- Kung mapapanood niyo yung yung music video ni Janela Salvador. Anong kanta yun? ano to? Yung sa San Beda. Yung parang bawal pa siya mag-boyfriend. Di pwede kay nanay, di pwede Oo. kay tatay. Nandun siya sa music video na yun. Pero hindi niyo ko sumasayaw mahanap kasi iba yung mukha ko dun. Pero Mukhang mahalata din siya yun eh. siguro sa performing arts. Performing Wala arts. wala ako sa business, wala ako sa coffee industry siguro. Kasi di ba meron kang extra dati sa mga shows, Ako siguro ayun pa rin yung ginagawa. sa commercials, ganun. Ganun. For sure. Theater. Sino yung mo? Si Raisa Senan. Hello po kay Raisa Senon. Kalbo na nga siya ngayon eh. Sa role lang yun, sa role lang. Sa role. Role. Cut. So, performing arts, Ayun, layo eh, no? coffee, tas acting. Malayo eh. Pero ikaw rin mo, malayo oh. Ano? Cooking, tas interior design. Malayo yun, boss. Ayaw nga, ano. Parang Pero more kasi- on yung mechanical engineering, interior design, parang more on parang more on admin work ata eh. admin work details. Pero kasi nung nag-culinary na yung pinili ko, basta yung switch up sa akin nun, di ba, high school to college. Tama. High school to college, tapos may summer vacation, di ba? Nagluluto kasi ako ng hotdog pang merienda. Tapos ever since nandun ako natuwa eh. Nagluto ng hotdog. Oo, magprito ng hotdog. Tapos doon na lang mag-start. Kasi dati nanonood rin ako ng maraming cooking videos. Nag-start siya kaya ni Gordon Ramsay. Okay. So yun lagi pinapanood. Pero paano ko nga napunta sa theater? Sobrang habang story, siguro other video. Sobrang haba ng story. I mean, Kasi kahit background lang. Kasi, sige, di simulan natin sa ano. Di ko alam, pwede naman ikato sa video eh. Nag-start ako nun sa, tawag dito, pagka-graduate ko, nag-start ako sa real estate. After real estate, yung friend ko niyaya ko sa mag-apply sa pagiging flight attendant. oo. That time, sunog yung mukha ko. Kasi sa Newport, tanghaling tapat, abot-abot flyers, sa kasagsagan ng tutok ng araw. Nasunog yung mukha ko. Nakapasa ako sa interview dun sa PAL. Tapos, pinabalik ako ng 6 months, ayusin ko daw yung mukha ko. Hindi yun yung term Pero, ayusin ko daw yung physical appearance ko, ganyan. Kasi dami ko ng peklat, sunog-sunog, ganyan. So, ayun, pinautang ako ni mami ng pera nun, pampaayos ng skin. Oh. Paderma talaga. 6 months yung hinihintay. So, yung 3 months, naging English teacher ako sa mga Koreans. Alam mo yung Sycamore Building, bago mag-Honda? Sa Honda, Oo. yung building nun. Oo. Nag-Korean teacher. After nun, barista na ako sa Starbucks for 3 months. So, nung college pa lang, nag-work ka na ng... Hindi. Pagka-graduate ko. Pagka-graduate, okay. Tapos Ay, first job Starbucks. ko. Bale, real estate, tapos Korean English teacher. Pero di marunong mag-Korean na. Marunong mag-English yung mga bata. Yung mga bata kasi yun. Tapos, 3 months, seasonal partner sa Starbucks. Starbucks. Di pagbalik ko nung PAL, after ko sa Starbucks, punta ako ng PAL. Nag-exam na ako. Bagsak ako sa exam, boy. Iyak ako nun eh. 6 months ko nag-prepare, tapos bagsak ka sa exam. Tapos, yung friend ni Papa, kababata ni Papa, mataas yung position sa PAL. Purser siya eh, purser. Oo. Tapos, anong nangyari? Pagpunta namin doon sa Commonwealth, sabi niya, wala na siya sa PAL. Nasa ano na siya. Meron siyang sariling theater production. Sabi niya, since summer naman,
gusto mo, mag-workshop ka muna dito for the whole summer. Pag nagustuhan mo, kunin kitang artist. Pag di mo nagustuhan, tutulungan kita, ilakad yung paper mo sa PAL. Kasi may mga connections pa yun for sure. So, ayun. Ayun na. The rest is history. 1 year ako nasa theater. 1 year ako nagtitaping. Tapos, di ba, nag-theater ka. Paano kanila nahahanap para maging extra, maging side actor? Kasi may mga connection eh. Kunwari, uy, nagharap ng ganitong role. Ganun. Bali, main contact na yung si theater. Tapos kung sino yung Ay, pasok sa theater, fit. wala. Pero yung mga kakilala ko sa theater meron. Sila. Uy, gusto mo mag-extra dito? Tara, extra tayo dyan. Or minsan sa mga Facebook group, mga Go See Talents group, ganyan. Parang need, parang mga mob, ganyan. Yung mga maglalakad-lakad lang sa likod, ganyan. Ito yung TF, ganitong oras call time, ganyan. Ito yung role. And from there, shoot lang ng shoot. Kalaban nga lang dun, oras. Oras. Boring. Sobrang boring. Pero maganda rin yung ganong extra, no? Kasi kahit ngayon, pwede mo pa rin gawin yun eh. Kasi one day shoot lang naman. Kaso Usually. parang, minsan iisipin mo na lang kung worth it ba. Kung worth it. For example, ngayon, one day, siguro, bigyan ka ng 1K or 500 Ay, hindi na for worth the it. whole, sabi natin 20 hours, ganun. Or sabihin natin 16 hours ka nakastay dun. Tapos, mga ganun rate mo, 500 to 1K. Kung ikaw, kung ikaw. Hindi ko Papasin naman mo yun. gusto mag Ganun, for eh. example, extra lang, extra. Extra? Hindi, no. 20 hours, 1K. Diba? Parang, ngayon kasi parang binavalue mo na yung money. Pero, kung trip-trip siguro, pwede ko pa Trip. Maganda rin kasi siguro yung mga gusto talaga mag-artista. Exposure din, no? 1K. Ay naman ibebenta nila dun eh. Ano ka dito kahit ganito TTF, may exposure ka naman. Exposure. Yun yung Tapos magpo-post ka sa Facebook, uy, panoorin niyo ako, nandito. Tapos 1 second lang lumabas. Dumaan ka lang. Ganun. Hindi ko naman tinatawanan yung mga nagaganon ngayon kasi naging ganun din ako before. Pero pag looking back, pag iniisip mo na ganun na ako dati, parang nakakatawa lang na ang layo na nung... Kumbaga, malayo ka pa pero malayo ka na. Ganun. Kita ko lang sa Facebook. Ganyan talaga pag tumatanda. Dami kasabihan eh, no? Pero gagi, okay nga din yun kasi di ba nag-start ka real estate. Tapos nagturo ka. Sales. O yun, sabihin natin real estate sales business. Tapos turo. Teacher. Tapos ngayon nag-Starbucks ka. Ba't Barista. pinagsama mo ngayon? Oo nga eh, no? Consultant ka na Tapos eh. nag-BPO ko, Quality Assurance, Kaya, QA. oo. No, nagamit ko pa din. Sa customers pa rin talaga eh. Galing eh. Wala na. Baka kailangan ko muna makuha yung mga experience sa'yo, no? Para eto talaga yung bagsak. Oo. Maganda nga yan eh. Pero kung kailangan nyo ng artista, mayroon tayong Message lang kami. Ito, artista Artist tayo. and dancer. Ako hindi ako artista. Tamang loto lang ako eh. Hindi, imposible. Tanong ni Russell, Anong meron today? Hi, Diba, Russell. podcast kami. Nag-shoot kami ng podcast. Follow us, Knife and Ember. Nandito ako sa description eh. Follow us on TikTok and Facebook. Next question. Galing kay Jeneline Salgado. Pero na-answer na kasi natin to sa last eh. Pero sa tingin ko pwede natin baguhin na konti. So sabi niya, pet peeve sa kitchen. Pero gawin na lang natin, ano yung pet peeve sa mga past training mo sa mga staff? Yun na lang. Pet peeve. Pet peeve sa mga past training sa staff. Siguro nagpa-fall pa rin siya sa paglilinis eh. Maglilinis? Oo, kasi medyo, ewan ko, baka different kasi sa iba't ibang tao. Pero kasi ako, parang, tawag dito, patient ako magturo eh. Kumbaga, kahit di agad ma-pick up yung mga turo, ganyan, parang, binibigyan ko sila ng time para matuto. Parang slow cook, kumbaga. Slow process, ganyan. Pero, siguro yung linis, kasi yun yung pinaka-basic eh. Kumbaga, wala ka nang isipin doon sa linis eh. Kasi, kumbaga, parang nasa pagkatao na yung pagiging malinis eh, di ba? Pero for example, mga technical skills, patient naman ako doon sa mga turong ganun. Pero pagdating sa linis, since hindi na dapat siya tinuturo, alam mo yun, kailangan meron ka na sa sarili mo na
kailangan maging malinis kasi hawak ko ng food. Ang siguro ayun yung pet peeve sa akin. So, binavalue mo pa rin yung attitude kaysa Oo. sa skills. Oh, Kasi yung cleanliness, sa tingin ko, attitude din yun eh. Hindi na oo, sa skill tama, yun tama. eh. Hala nga Tama, naman, aralin mo agree, pa yung tama. paglinis kasi bonus sanitize lang naman yun eh. o nga no, parang kung titignan mo nga no, attitude nga yung cleanliness. Attitude Hindi niya siya sa sarili skill. niya. Oo. Sabagay. Ikaw, pet peeve sa turo. Pet peeve. Una kong naisip is ano eh. Pag masyado pang attached yung tinitrain mo sa past work niya. Oh, Kasi, gets, di ba gets, per gets, store, gets. per resto, per cafe, iba naman yung standards niya eh. Mm. So usually, ang ma-encounter is, ako kasi na-encounter ko ito eh. Pag may tuturo ang recipe or may tuturo ang diskarte, sasabihin nila na ito kasi yung ginagawa namin sa Oo, past okay. store. Gets. Wala namang masama dun eh. Pero kasi, syempre binabayaran din naman tayo ng clients. Ang tinitrain natin sa kanila is yung standard ng Yung store, store. hindi yung standard ng past store. Pero hindi naman siya in a bad way. Pero, syempre, if ikaw din mag-adjust kung ikaw yung tinitrain eh. Mm. Kumbaga, ano ito? Ano ba yun? Karate Kid, para empty your cup ata yun, ganun. Daming Parang quotes, hindi, parang, ayun kasi yung parang inline dito sa sinabi mo na, parang kung full yung cup mo, kumbaga, pinaka-learnings mo, parang hindi ka na matututo. Oo. Kung ayaw mo bitawan yung mga past learnings mo, parang hindi ka ulit makapag-replenish ng mga new things, kumbaga. Oo. Oo. May mga naturuan ka palang ganun, boss. Sa... Sa Anong tawag dun? Okay din naman kasi, okay din na may knowledge ka. Okay yun Oo. Hindi ko sinasabi kahit yung basic masama skills, ganun din. Oh, pero i-learn muna natin yung standard tapos doon natin i-apply yung sarili nating creativity Tama. after. Kasi hindi mo pa nga nile-learn tapos meron ka nang sinasabi agad. Mm. Sabagay, tama nga naman. Parang hindi ka na open makinig kasi alam ko na to eh. Hmm. Hindi ganito yung sa amin, ganito yung sa amin. Pero, kumbaga yung standard ng store, doon sa kabila, or doon sa past establishment niya, ganun. Oo. Parang, tawag dito. Hindi naman pala katulad ng standard, current standard ng current store, di ba? Tsaka, ba't ka nandito kung gusto mo yung standard dun? Ba't ka inalis dun? Ba't ka umalis dun? O ba't ka inalis dun eh? Oo, tama. Good kayo! Okay. Ay, hindi ako Hindi, joke lang, nakapag-timer. Alam mo ba anong oras tayo nag-start? Hindi ko na rin alam. Hindi okay lang yun. Bahala na. Oo. Malalaman dito sa ano. Okay, next question. Hindi, oh. Pantay ba tingnan sa screen? Parang ito naman yung angle natin talaga. Kaya nga. Yung lens ba nagaganon siya? Nag-zoom in, zoom out? Ah, so static na lens siya. 35 millimeters. Oh, yabang. Yabang naman ang camera. May niyayabang ko talaga yung lens ko eh. Mahal yan eh, no? Mga 150,000. Hindi. Mura lang yan. Para sa 140 lens. lang. Mura lang yun, men. Compared sa Sony. Balik tayo sa question. Nakat. Sorry guys, nakat. So, hi, Chef. Galing kay Chubby Maria. Hi, Chef. When do you know if your online brand is ready to open a physical store already? Ikaw muna, boss. Ano masasabi mo dun? Since ikaw, for example, i-apply natin sa'yo, since ngayon, di ba, wala talagang physical store ngayon eh, pero yung business mo, ang tawag dito, online kitchen, di ba? Paano mo masasabi na ikaw ready ka na magtayo ng physical store? Physical store. Siguro, depende rin sa goal mo eh. Okay. Depende. Cool. Kung, Bakit? let's say, di ba, nag-start ka online brand, tapos yung goal mo talaga is mag-store, kung meron ka namang resources, pwede na. Pero kung yung resources mo is galing sa other work mo, siguro 80% lang. Pero kasi, if yung nakuha mong resources galing sa online business mo na na-establish, tas yung cash flow ni online business, yung magpapalago sa physical store, edi yun, ready ka na. Kasi, meron kang system sa online brand mo eh. Okay. Compared sa meron kang online brand, pero nagtayo ka ng physical store out of your own money. I mean, oo, mag-invest ka, pero
kamusta ba yung cash flow ng online brand mo? So yun, cash flow. Kung gaano mo na-scale yung online brand bago mag-physical. So, ibig sabihin, hindi talaga hindi talaga nagmamatter kung may resources ka na on hand. Pwede rin eh. Pwede rin. Ah. Pwede rin. Pero, kasi, parang ang nangyayari kasi, nag-plant ka ng seed, yung online eh. Kasi expand mo siya eh. Sabihin na lang natin, babalik pa rin siya sa goal mo kung gusto mo talaga siyang mag-grow as a physical. Okay. Kung meron ka namang resources na others, pwede mo siyang gawin as a risk. Risk mo na lang. Pero mataas yung risk. Kasi nga, kung hindi pa establish yung online brand mo, tapos hindi naman nagbibigay ng cash flow si online brand, saan ka kukuha ng data na mag-work yung physical store mo? Gets. Okay, guys. So, resources and dapat yung system, cash flow pala yung term. Oo, cash kasi flow. yun yung data mo eh. If merong sales na pumapasok sa online brand. Sa bagay. Oh, may point nga naman. Kasi baka, for example, para sa akin kasi guys, one of the mistakes na tawag dito, na nako-commit ba? Tamang term. Basta one of the mistakes ng mga nag-start ng mga business is, for example, meron silang resources to start the business. Pero, tawag dito, wala silang enough study kung mag-work tong business na to. Or parang ano na lang, sige, tayo natin to, basta bahala na. Kung lumago, edi thank you. Pag hindi, ganun talaga. Wala. Parang may mga ganong mindset. Kasi parang, ayun nga, kung tulad nga na sinabi mo, kung nag-start yung online brand mo na meron ka ng sariling sistema, tapos nakikita mo yung cash flow niya is umiikot naman, magkakaroon ka ng enough data na, baka mag-work nga to sa physical store. Diba? Pero hindi ayun yung magiging pinaka-basis, no? Kailangan mo rin talaga feasibility study outside nung online space na ginagalawan ng business. Tapos meron ding isang scenario, di ba? Let's say, meron kang resources, pero hindi galing sa online brand mo. Tapos decidido ka mag-physical store. Meron kasing instances na parang since wala kang cash flow sa online brand mo, yung pera mo lahat palabas lang. So, paano lalago, di ba wala kang cash flow sa online brand, tapos nagtayo ka ng physical store. So, paano mo masasabing business pa rin yun kung wala pumapasok na pera dito? So, most likely walang papasok na pera sa physical mo. Kasi, sabagay, mas mataas na rin yung cost mo eh. And then, pwede rin kasing, meron kasing scenario na yung mga tao gusto mag-open ng business for the sake lang na merong business. Kunwari, meron silang office, meron silang space, pero wala namang pumapasok na sales compared sa mga online brands. Kunwari, Cloud Kitchen, online lahat sila, pero may pumapasok na sales. So, alin dun sa dalawa yung business talaga? Yung space na walang cash flow or yung online brand na merong cash flow. So, kung business pa rin, cash flow pa rin. Yung talaga yung magmamatter. Titingnan mo rin yung, di ba, meron kang goals. Depende rin if kaya mo ba mag-money in or money out. Kasi nakakapagod din yun magtatayo ka tapos puro money out. Parang masakit sa puso eh. Siguro kailangan mahaba rin yung PC mo eh, no? Yung PC, kumbaga yung allowance mo. For example, sinasuggest ko sa mga clients ko na at least meron kang 3 to 6 months na kayang bayaran lahat ng expenses. Yung ganun ba? Kasi baka, kunwari ang PC mo 1 month lang. Kapag yung store mo hindi kumita ng 1 month, magsasara na agad yung business mo. So, feel ko mga ganun, 3 to 6 months that meron kang reserve money na kaya mag-sustain dun sa business. Natatagal siya ng 3 to 6 months. Yung ganun. Kasi, di ba, sa 3 to 6 months na yun, kung kaya mo bayarin, based off pa rin sa online brand mo, okay siya. Pero kung 3 to 6 months, babayaran mo siya na sarili mo. Sa tingin ko medyo 50-50. Kailangan mo pa rin i-scale up si online. Pero nasa sayo pa rin yan if talagang naniniwala. Like, sinasabi lang namin to based on sa data and resources. Pero if sa tingin mo naniniwala ka sa sarili mo na gusto magawin mo yung goal na mag-physical store,
pwede mo pa rin naman gawin Tama. Nasa sayo pa rin naman talaga yun. Pero ayun, ang tip ko lang talaga is, tawag dito, proper study talaga. Proper study. Kung parang mahirap kasi mag-risk, i-risk mo lahat para batayin ng business eh. Mahirap kasi yun eh. Na parang lahat idadaan mo sa risk. Although, parang starting up a business is a risk talaga. Pero kumbaga, pwede naman siguro siyang bawasan. I-lessen yung risk, kumbaga. Ayun, by studying talaga by doing a study talaga, feasibility study kung mag-work ba talaga yung, baka kasi pipiliin mong location, wala namang foot traffic, edi nag-online kitchen ka na lang, di ba? Kung may nakita ka namang location na mataas yung foot traffic and within dun sa budget ng mga target market mo, baka mag-work. Kasi, di ba, parang, sabi, meron kang magkakaroon ka talaga ng flow of customers dun sa area na yun. Kung hindi naman, mag-online ka na lang. Online. Basta may cash flow. Kasi kunwari, ang example, yung ginagawa natin sa Knife and Ember, di ba napag-usapan natin na paano tayo mag-grow ng business ngayon na hindi tayo maglalabas ng pera. Tapos bigla na lang tayo napunta dito. So, ang ginawa namin, kung ano na lang din talaga yung resources namin ngayon. So, kunwari ito, nagsasalita lang kami. Hindi naman kami naglalabas ng pera dito eh. Naglalabas lang kami ng time. Pero at least, sa business model mo, pwede mo rin i-ask sarili mo, paano ka hindi magma-money out na mag-grow pa rin yung business. Tama. Tulad nito, nagpa-podcast tayo. Parang it's a part na wala kami nalabas dito ang money, pero tawag dito, nag-invest kami ng time to grow yung brand na kinecreate namin ngayon. Pero syempre, pag kunwari pumasok na yung pera, hindi ko naman sinasabing hindi ka maglalabas ng pera para bumili ng gamit. Kumbaga, syempre, iikot mo yung pera sa kailangan mong gamit para mag-scale up yung business mo. Tama. Pero ito, bumili tayong mic. Yung simpleng ganito, may mic. Syempre, maglalabas ka rin. Pero yun nga, sabi mo, i-study mo, kumuha ka muna ng data based on sa currently na ina-experience mo ngayon sa cash flow ng business. Tama. Sana nasagot namin yun. Want to parang ask follow-up question, drop it in the comments. Below or in the side. Kung saan man. Cake podcast. Actually, okay nga ito eh. Okay lang. Basta makapaglabas lang tayo. Kasi hindi ko na maalam kung aabot sila dito sa dulo. Di abot yan. Guys, panoorin nyo hanggang dulo. Kung hindi, bahala kayo. Joke lang. Pwede tayo mag-shoot ngayon ng call to action. Cut ko muna. Tas cut na yun. Chuk! Cut ko muna. You have your resources already and you want to start up your cafe or restaurant. But you don't know how to train your staff, develop a menu for your store, what kitchen layout and equipment to get, and how to price your menu items. Don't worry because we're here to help you to open up your cafe. So if you're serious in starting up your cafe, Message us for a free initial consultation.